Hey guys, what's up? Manny Bashar Manny today. Leka, ito naman ang pag-usapan natin. Yung mga pinagsasabi dito ni Manny Pacquiao. Although may nahagip siya dito, may nahagip na video dito si Mandirigma na sinabi ni Bongbong Marcos. Alam mo siya, totoo lang kinikilabutan talaga ako sa mga pinagsasabi ni Bongbong Marcos, no? Punong-puno na kasi ng ayun na nga guys. So basically dito si Manny Pacquiao. Sabi nga ni Mandirigma rito, kung gusto niyo ng kengkoy na Senado, iboto niyo pambansang kamao. Tara nga, panoorin natin, pag-usapan natin mga pinagsasabi dito ni Manny. Gusto ko lang sabihin sa lahat na yung mga kandidato na mahilig mang-away o tumatakbo, mahilig mang-atake, wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Krisis ng pandemya, pinabayaan ang Dito ako nakapalan sa mukha ni Bongbong Marcos. Gusto ko siyang murahin ng putang ina mo. Diba? Pinabayaan ba tayo ni PRRD? ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Grabe. Siya ba, ano ba ginawa niya? Di ba nung na-COVID siya? Nag-isolate siya? Pinabayaan ba ni PRRD? Excuse me, ang mga Pilipino? Ganyan katindi. Si Bongbong Marcos. siguro hindi siya tumatakbo para sa bayan, kundi tumatakbo siya para sa kanyang pamilya. Hindi, O, tama ka naman doon, Manny. Tama ka naman doon. Nag-agree naman ako dyan. namin kailangan awayin yung kalaban namin o sino yung tumatakbo dyan. Ngayon, kung may mga tao na palaaway, may mga kandidato na palaaway, mag-isip-isip tayo kasi sigurado ako, yan, maniwala ka sa akin. Ang dahilan ng pagbagsak ng bansa natin. Nagtataka nga ako, parang yung mga iba na naging kandidato, nag-deliver lang yata ng suka, nabigyan na ng certificate of candidacy. Dahil wala naman natin, wala nang ikukumpara sa ating mga kandidato. Maniwala ka sa akin. Ang dahilan ng pagbagsak ng bansa natin. Bakit ba naghihirap ang bansa natin? Dahil walang pera? Hindi mali yan. Dahil sa korupsyon. Ang mga Marcos, billion, trillion ang korupsyon. Tapos ibuboto natin. Talagang ang talino natin. So basically, anong tawag mo sa sarili mo? Bobo ka na ngayon. Nasa slate ka ni Marcos. Ganun ba yun? Ang talino talaga natin. Kasi ang kahit ano. Dahil nasa slate ka ni Marcos, so is it safe to say na matatawag ka naming bobo? Hindi na pag-usapan. Ang kailangan ko lang, matabangan, matulungan ko yung lahat ng aking mga kababayan kung saan ako nanggaling. Yung mga kasama ko kung saan ako nanggaling ng sa hirap. Yun ang gusto kong matulungan. At mapakulong lahat ng mga kawatan sa hirap. Trapong-trapo, no? Trapong-trapo si Manny. An eternity later. Ano nang nangyari? Bakit tayo nagkahiwa-hiwalay? Bakit tayo nag-aaway-away? Kung sinong nakaupo, may mga kumukontra. Ang programa ng ating Pangulo ay napakaganda. Doon sa bagong Ina. Pilipinas po, kasama po doon ang isa sa nagustuhan ko, yung sustainable livelihood. Sustainable livelihood at saka pabahay. Unang-una may what? Sustainable livelihood? Nasaan na sustainable livelihood? Asan yung pabahay? Buti pa nga yung mayor ng Valenzuela, nakapag-turnover na ng mga pabahay projects nila. Si Bongbong Marcos ba, may na-awardan na ba? Sabi niya, every year, ang target niya, 1 million na pabahay. Meron bang 1 million pabahay na nabigay or what? Alam niyo po, bago ko ituloy yan, topic na yan, gusto ko lang po sabihin sa inyo na ako'y natutuwa at masaya dahil sa naiambag kong karangalan sa ating bansa at ang bansang Pilipinas. At ang bansang Pilipinas nakilala hindi lamang dito sa buong Asia kundi sa buong mundo
Dahil, Bilang Pilipino, proud na proud ako. Proud na proud ako dahil nailagay natin si Manny Pacquiao pa ba to? Parang si Andrew Ine. Kumakanta ba to? sa mapa ang ating bansa. Oo, as a boxer ka, pero hindi as any other, you know. At ang nais ko sana na tayong lahat nagkakaisa para sa isang pangarap. Isang pangarap Hindi niya ba binigyan to ng script kung ano na lang sinasabi nito? na umasinso ang bawat Pilipino, ang bawat pamilya. Nakakaloka. Ang ganda talaga ng video nito ni Mandirigma. Sige nga guys, kaya natatanungin ko. Sinabi ni Bongbong Marcos na wala raw, hinayaan daw ni PRRD mamatay ang mga kababayan natin. Talaga ba? Talaga ba, Marcos? Bongit? Bangag? Putang ina mo ka? Sabihin mo na pinabayaan ni PRRD ang mga kababayan natin na mamatay? Ang lala talaga nito, mas matindi. Siguro ngayon nagtatawa si Lenny Robredo. Siguro sabi ni Mama Lenny, oh, mas matindi pa pala yan sa akin mas malala pa pala yan sa akin 'Di ba? Kung labanan lang ng negative campaign, panalo ka na. Bangag. Panalong-panalo ka na, boss. Wala na kaming masabi. Hindi namin alam kung saan mo nakukuha yung kakapalan ng mukha mong yan. Tapos si Manny Pacquiao. Ano to? Political butterfly? Walang paninindigan? Tapos lumikit ka pa dyan kay Marcos. Ano mangyayari sa'yo? Sa tingin mo mananalo ka? Hindi. Nakikita niyo ba yung reaksyon ng mga tao tuwing nagpupunta kayo sa iba't ibang lugar? Pinagtatawanan na lang kayo. Tapos kailangan niyo pang i-defend yung mga pinagsasabi ni Bongit. Bakit? Kailangan ba niya ng interpreter? Kailangan niyong pabanguhin o i-twist yung mga sinasabi niya and make your narrative something na dapat namin paniwalaan? Sabi ko nga, nakakainis na ina-underestimate ng mga to ang mga Pilipino sa paano mag-isip. Very unique ang talent at saka intelligence ng mga Pilipino. They can easily understand whatever it is that you want to express. 'Di ba? Yung mga sinasabi ni Bongbong Marcos, very remarkable yan. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit? Simple lang. Napakasimple lang. Kasi obviously, 'di ba? Wala naman siyang kayang patunayan. Sinabi niya, first responder ng Yolanda, si Tolentino. Tapos ngayon, sasabihin niya, walang nagawa si PRRD noong panahon ng pandemya. Paano kaya itong news na to? Then sabi rito, lowest in 4 years, greatest achievement. President Bongbong Marcos Jr. has repeatedly touted securing pledges worth 14.2 billion or 820 billion in his trip abroad in the past 16 months. Foreign investment in the Philippines lowest in 4 years despite Marcos taunted pledges. Tingnan mo, namamaga na nga yung mukha Meron pa siyang pinagmalaki rito Ayan o. Hindi kahit ni Pangulong Ferdinand Marcos, hindi ko alam kung nasa tamang pag-iisip pa ba to. Ang mga graduate ng benepisyo ng Pantawid Pamilya Program na gawing produktibo ang kanilang pamumuhay kahit wala na sila sa program. Ha? Graduate na nga Ano ba yung pinaka-goal? 'Di ba makahanap sila ng sariling trabaho dahil yung pera na yon, marami akong narinig na success story ng 4-piece beneficiary. Maraming mga naging teacher, naging police, naging professional.
Pinagmamalaki nila na napag-graduate sila ng 4Ps. And automatic magtatrabaho yan pagka-graduate nila. Alam mo kung bakit? Bongit? Kasi kailangan naman nilang tulungan yung pamilya nila. So, bakit mo kailangan sabihin na kahit wala na sila sa programa nila, eh maging useful sila? Eh, yun naman talaga yung goal eh. 'Di ba? Ganito na ba siya ka-out of touch sa reality? Kaya nga tanong ko dito eh. Ano ba dapat? 'Di ba dapat yung tulungan ng gobyerno? Oh, mukhang naka-ano pa 'to. Mukhang may sipon ka pa diyan sa photo mo na 'yan. Yung mga pinagsasabi ni Bonget, wala lahat sa hulog eh. Ano pa ba? Oh, yung rally na may konting illegal detention. Gusto niyo ba makita 'yan? May mga nag-iiyak na kababayan natin eh. Hindi pinalabas. Wala na rito eh. Ayaw palabasin dun sa venue dyan sa Davao. Dahil hintayin pa raw dumating si si Bongbong Marcos. Pathetic, di ba? O ito yung sinasabi niyang isa. Two Philippine nationals were arrested for trying to withdraw $10 billion at an HSBC branch with forged documents. It is understood that the lawyer is involved in the case. Reportedly, a male lawyer and a businesswoman aged 68 and 38 respectively arrived at the HSBC Premier Center in Central at 5 p.m. on Monday. The pair requested a withdrawal of $10 billion or about 78 billion Hong Kong dollars, with 3 suspected forged letters of credit, which are payment guarantee documents issued by banks for buyers. The bank staff found the documents suspicious and called the police. After further investigation, 3 more suspected accomplices were arrested on suspicion of using false instruments. So ito po yun. 5 including 2 Filipinos arrested in attempt to withdraw $10 billion with fake documents. Magkano po yan sa peso? About 577 billion. Pero dito no, sobrang bilib ako no. Side topic lang natin to. Sobrang bilib ako dito guys. Ganon katindi ang lakas ng loob nila na gawin to. Pesos. Ang tanong, magkano yung at stake dito? Magkano mapupunta dito sa mga accomplices na to? Ayan, nung Feb 10 lang. Ang suspect, 2, 68, at saka 38. Yung isa dito ay abogado. Ayan. The female suspect presented 3 counterfeit bank documents. Tapos yung male accomplice naman, ito yung male na ito, abogado daw ito. Requested the withdrawal of $10 billion. So, ito ngayon nakakatawa dyan. Alam nyo ba guys, if you're traveling abroad, the maximum na pwede nyo dalhin in dollars is only $10,000. And then this person, we're gonna ask to withdraw $10 billion. Saan mo dadalhin yan? so according to the report, Tapos sa Hong Kong pa ha. As far as I'm concerned, Hong Kong is one of the, sabihin na lang natin, isa sa mga strict na country when it comes to bringing huge amount of money. 2 suspected arrested at the scene are Filipino nationals aged 68 and 38 who entered Hong Kong holding passports. Ibig sabihin, turista. So the case, ayan, iniimbestigahan itong nito at following their investigation, additional 3 suspects were arrested kasama, including 50-year-old Malaysian, take note 64-year-old with the surname of Chai from Taiwan, 29-year-old woman Tao from mainland China. In total, 5 individuals have been apprehended. So, ano pinagsasabi mo? Chocho, ano na ang pinagsasabi mo? Okay, bago tayo magpatuloy, papanood ko muna ito sa inyo kasi dito 10 billion eh. Yan 10 billion.
US dollars. Panoorin nga muna natin itong video na to. Sabi ni Senator Bongbong, wala daw bahid ang kanilang pamilya. Ni Senator Bongbong, wala daw bahid ang kanilang pamilya. $10 billion ang nanakaw nung panahon nila. Oh, tapos ngayon kasama ni Pia Cayetano sa slate. Okay, balik tayo doon. Ano yung balita? 2 Philippine nationals were arrested for trying to withdraw 10 billion US dollars. Sabi niya naman, ano naman kinalaman ni Marcos Jun Jr.? Eto, kasi noong 2000, group conspired to bribe HSBC chief after reaching deal with Imelda to share hidden billions, court said. So, basahin pa natin. Ito kasi may bayad pero sinave ko yung details nito. Former Philippine First Lady Imelda Marcos allegedly signed a deal with a group of bounty hunters to share part of hidden fortune amounting to billions of dollars held in Hong Kong and mainland bank accounts on SAR court yesterday. So ito nga guys yung yung isa sa mga sinasabi ni Sas kung ito ba daw yung frozen vegetables, fruits and vegetables. So ngayon, mas nagkakaroon na ng sense. No, based sa sinabi ni Cayetano. Most probably ito yung sinasabi niya na $10 billion. Diba? Imagine niyo yung yaman nila. Tapos ipapapustit sa mga kapwa nila Pilipino. If kanila nga to. So, we're just gonna go with the flow and, try to speculate din. Kung ito nga ba yung may involvement ba rito si Bangag Jr., hindi natin alam. Excuse me, ito ba yung sinasabi ni, tawag dito, ni Cayetano? Na $10 billion? We're not even sure. Diba? So, maraming haka-haka, maraming speculation. Pero hindi mo maaalis na i-connect mo yung $10 billion na yun. At saka itong $10 billion na pinag-uusapan ngayon at saka yung $10 billion na nabanggit ni Cayetano during sa kanilang, vice presidential ba? Anyhow. Grabe, no? Masyado mapagmalinis si Bangag Jr. Pero yung kamay niya, grabe ang dungis. Grabe ang dumi. Talagang matatalo tong slate niya. Dahil na lang din sa kanya.